Welcome sa second day continuation ng Ratratan Rides. Nabanggit ko sa first day ay naligaw pa at inabot na ng gabi bago makarating sa Sagada at nakahanap ng transient. Lobat na rin ang aking cellphone at action cam kaya charge agad at tulog pagdating sa transient. So, dito na mag-start ang ating kwento. Let's go! Alright. So, nandito na ako ngayon sa transient. So, nakakita tayo kagabi ng transient na mura lang, 500 pesos. So, ayan. Okay. Yan ang naging tulugan ko. Gamit. Sabihin, yan ang sa labas. So, ayan. Pack up muna ako. Then, maghanap tayo ng cafe dito na magandang viewpoint. Magandang view. Kalimutan ko pala kung anong pangalan ng transient. Hindi ko na nakita gabi. Ito yung sa hallway. CR. Ayan. Meron silang dito. Meron silang tawag doon. Sala set. So, sira lang yung nila. Sira lang yung heater nila kaya lamig. Hindi ako nakaligo. Tamang hilamos lang. So, kita na lang mamaya sa cafe at breakfast. Isipin ko kung ano pa yung next natin pupuntahan sa Sagada. Sagada Mountain Province Residential Lodge. Yun yung name ng transient dito na napasukan ko. Transient. Yun, may pababa dito. Ayan. Ito na rin yung town city proper ng Sagada. Ayan. So yan. Ito yung transient. So meron pang iba dito na 500 pesos na 500 pesos na transient. Meron pang iba dito. Maraming inns din dito. So, dito ako nakakita. Tapos paulan. Parang umaambon po. Sana hindi ako abutan ng ulan mamaya. Punta na tayo ng cafe. Isang wow cafe. Yan. I love Sagada. Ayan yung
Dito na yung city main proper ng Sagada. So, doon ako galing. Riders dito. Ano yun? Municipal Tourist Information Center. Dito na tayo sa I Love You. I Love You Cafe ba yun? I Love Cafe. Medyo naambon na din eh. Yun. Welcome to Isang Wow Cafe by the Clouds. Cafe by the Clouds. Ano siya? View, parang view deck na cafe. Ayan. Ay, sige po, dyan na lang. Ayun na yung order natin, pero kuha mo tayong video. Yan. So, dami ng ano dito, riders, stickers na bisita dito. Mga stickers. Sayang wala akong stickers ngayon. Hindi pa ako nakapagpagawa. Yan, riders na. Ayan, pagbalik natin makakapaglagay na tayo. Kain muna tayo. Bayaw. Pababa. Bayaw. Rice terraces. Stop over sa Bayaw. Bayaw Rice Terraces. Yun. Bayaw View Deck. Bayaw View Deck naman. So, dito lang ako kanina galing sa baba. Then, may CR na din. Ayan. Sa baba. Taas. Going Banawe, napastop over ako sa ganda ng view na to. Ganda talaga.
Dito ko na sinet ang action cam para makakuha ng video while driving. Hindi rin ganun kalaki ang battery life ng action cam natin, kaya need ko mag-conserve ng battery. Going Banawe pa rin tayo. Alright, Banawe na. Okay. Alright, dito na tayo sa Banawe Rice Terraces viewpoint. Yan, main viewpoint. Yan. Ganda. Nice. Nice view talaga. Trekkers Lodge and Cafe, Banawe, for 3 kilometers going down. Trekking. Ayos. Wala. Dito naman tayo ngayon sa Banawe Cafe, isa sa mga cafe dito sa Banawe Rice Terraces main viewpoint.
ng ano ulit, tamang kape. Tamang kape-kape lang at kakain muna. So yan. Okay, patatapos ng kape at kumain. So, yan. Yung papunta dyan is pababa na, going Banawe. So pag pababa daw dyan is makikita na dyan yung yung Banawe na Arco. Arco. So palabas na rin yun ng Banawe. Papunta kasi tayo ng Besang Pass. Kaya Besang Pass, Cervantes Road, pa Ilocos. Kaya hindi na tayo pupunta doon. Masyadong malayo kasi 3 hours mula dito hanggang Besang Pass, Cervantes Road. 3 hours. So medyo malayo-layo. Babalik ako sa dati kong dinaanan. So okay, let's ride ulit. So eto na yun, part na kinabahan na ako dahil sa kadena na mislook ko. Napahinto muna ako para tignan ng kadena at grabe na talaga ang lawlaw niya. Grabe. Ayun. Nakaponcho pa ako. Ay, raincoat. Grabe ang ulan. So, nandito na tayo ngayon sa sa Besang Pass, Ilocos Sur, Cervantes Road. So, meron pang sea of clouds. Grabe ang lakas ng ulan kanina. So ayan. So tuloy-tuloy na to dito. Pababa na siguro to. Yun. Yun ang daan na. Dire-diretso lang ang daan. So kitang-kita na dito yung yung pababa niya. Ito na daw yung tinatawag nilang Besang Pass. Yun. So pababa na. Historical daw itong Besang Pass nung World War 1 o World War 2. So tuloy lang ulit sa rides kahit ngalay na yung kamay ko. Lamig Mabagal na lang din talaga ang patakbo ko dito sa Besang Pass dahil sa lawlaw na ang kadena. Dasal na lang talaga kay Lord
na makaabot pa hanggang sa baba at makakita ng motor shop para lang mapaayos ang kadena. Kahit nag-aalala, amazing pa rin ang ganda ng view dito sa Besang Pass. The most scenic road talaga na napuntahan ko. The best. Kaya talagang sulit ang rides. Nakakawalang pagod at worries sa ganda talaga ng view dito. So, eto na yung na-mention ko sa video na ginawa ko noon. Dito na nagtatapos ang second day Ratratan Rides. So, sa next upload na natin yung third and last day ng Ratratan Rides. So, abangan. Thank you for watching.